Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Posibleng manatili ang unemployment rate sa 4% level sa mga darating na buwan ayon sa isang ekonomista. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort na sa kasalukuyan ay sinusuportahan pa rin ng economic indicators gayon din ng mas magandang corporate sales at earnings ang disenteng employment data. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang February 2024 labor force data sa susunod na linggo. Hanggang noong Enero ng kasalukuyang taon, ang unemployment rate ng bansa ay nasa 4.5%. Ayon kay Ricafort, ang Holy Week holiday-related spending ay posibleng nakapag-ambag sa mas maraming trabaho. Aniya, sa mga darating na buwan, ang unemployment rate ay tinatayang mananatili sa 3 hanggang 4% level na disente pa rin at pinakamababa sa loob ng 18 taon o magmula nang magsimula ang revised records noong 2005. Nauna nang nangako ang National Economic and Development Authority o NEDA na lilikha ang pamahalaan ng kaaya-ayang business environment upang makaakit ng local at foreign investment sa bansa para sa mas maraming high-quality employment opportunities. Umaasa naman si NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa Trabaho para sa Bayan o TPB Act upang lumikha ng mas maraming trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, tumaas ang foreign reserves ng bansa noong Marso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa preliminary data ng BSP ay lumilitaw na ang Gross International Reserves o GIR ng bansa ay nasa $104 billion. Mas mataas ito sa end February 2024 level na $102 billion. Ang reserve assets ng central bank ay kinabibilangan ng foreign investments, gold, foreign exchange, reserve position sa International Monetary Fund o IMF at special drawing rights. Ang GIR ay sinasabing sapat kung matutustusan nito ang hindi bababa sa 3 buwang halaga ng imports of goods, payments of services at primary income ng bansa. Ang end March foreign reserves level ng bansa ay nasa 6.1 beses ng short-term external debt base sa original maturity na 3.7 beses base sa residual maturity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, alinsunod sa direktiba ng Administrasyong Marcos ay pag-iibayuhin ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka upang matiyak ang tuloy-tuloy na ani. Ipinalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang kabuuang 4.5 bilyong piso para sa crop insurance premium ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ayon sa DBM, inaprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman noong Marso 19 ang pagpapalabas ng isang Special Allotment Release Order na may kabuuang halaga na 4.5 bilyong piso at ng kaukulang Notice of Cash Allocation nito para sa first quarter ng taon sa halagang 900 milyong piso sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sinabi ni Pangandaman na ang allotment ay makatutulong sa agriculture sector na mapagaan ang epekto ng El Nino phenomenon at ng iba pang natural hazards. Noong 2023, ang PCIC ay may mandatong magkaloob ng insurance protection sa mga magsasaka at nakapag-insure ng mahigit sa 2.3 milyong magsasaka at mangingisda na nakalista sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture na higitan ang target na bilang ng mga benepisyaryo ng 44,855. Para sa taong ito, ang authorized appropriation ng PCIC na 4.5
5 bilyong piso sa ilalim ng 2024 budget ay inaasahang masasaklaw ang buong halaga ng crop insurance premiums ng mahigit 2.2 at 92 milyong targeted farmers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.